Iho ba kayong namimili? Oo. Ano po ang presyo ng inyong mga pangunahing bilihing binibili? Tumaas ba o ganun pa rin? Sabi kasi ng DTI, nagulat ako, sabi ng DTI, hindi po tumaas ang presyo. Pero may mga complaint kasi kaming natanggap eh. Hindi totoo kasi bakit yung sardinas nadagdagan? Ba't yung ganito nadagdagan? Sandali, alamin lamang natin ang presidente po ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association, Stephen Kua. Sir, live kayo sa RMN DZXL Manila, si Radyo Manludes. Yes, Lourdes. Magandang hapon sa iyo. Tumaas o ba hindi ang mga pangunahing bilihin sa mga pamilihang sa mga supermarkets, Sir Kua? Okay, masyadong across the board yung tanong ngayon kung nagtaas o hindi. Libo-libo ang produkto sa isang supermarket. Oo. In a hypermarket, over 100,000 different SKUs or items. No? Now, may nagtaas ba? Meron. Marami bang tumaas? Hindi naman ganun karami. Malaki bang tinaas? Merong malaki, merong maliit. No? Sabi ng DTI, 91% daw ang hindi magtataas. Siguro doon sa mga minomonitor nila, which is just 280 items or something like that. But these are the market leaders. So, ina-assume ng DTI, pag di gumalaw ang presyo nitong mga market leaders, sa mga, pangunahing bilhin, hindi siguro magtataas ang mga kalaban nila. Of course, that is a safe assumption, pretty safe, okay? Okay. Now, pero may mga nagtaas na malalaking kumpanya rin, no? Na at least 4 na kumpanya. When you say kumpanya, marami silang produkto, di ba? So, may mga 4 na nagsabing magtataas. Malaki ba? Medyo malaki, 10% ng tinas ng isang item. Pero hindi naman natin kailangan araw-araw yung item na yun at hindi naman binibili ng lahat ng tao yung item na yun, di ba? So, kung alam natin ang presyo more or less ng mga binibili natin at tumaas, decide tayo. Do you want to switch brand, switch size, or switch item? Ibig sabihin ng item, dati talagang cheddar cheese. Napakamahal ng cheddar cheese ang binibili natin. Pwede tayo mag-switch to cheese food. Something much cheaper, right? So, may choice? Meron pa rin. Pero may mga nagtaas? Meron. Meron din nagtaas? Meron din. Meron din. So, Okay. to be safe. So, but you can't make a sweeping statement and say, marami, lahat tumaas. No, hindi totoo yung mga matatakot naman ng taong bayan. Opo. Oo nga. Sir, Yeah. meron ho ba mga pabiso na sa inyo na magtataas ng presyo ng kanilang mga produkto ngayong Pebrero? Actually, January and February, no? 4 nga sabi ko sa'yo. 4 na Opo. medyo malalaking mga multinationals, no? Pero the rest, maliliit, hindi naman natin papansin dahil minsan 2 item lang tinaas, adjustment lang yan, no? Maliit lang. So itong mga 4, medyo mas malalaking mga kumpanya, sinasabi ko, no? So meron. Yung tinatanong mo, the answer is, tugon is, meron, no? 4. Ang nag-abiso. Yung merong February 8 ang umpisa ng increase, merong February 1, at merong January 1, January 2, nag-umpisa na. Okay. Sir, bakit po nagtaas? Ano raw po ang dahilan? Okay, may letter sila. Yung iba walang letter. Karamihan, di na nagbibigyan ng letter. Mula ng pandemic, wala nang letter. Basta pagdating, tumaas, bayaran mo na lang. Ganun kami. Wala no choice kami. Ayaw mo, sa iba bibigay. Ganun lang eh. So, ang nagsulat ng letter, no, had the courtesy to write us a letter, ang binanggit is the cost of production, raw materials, logistics. No? Yun ang binanggit ng mga dahilan. No? And I guess, of course, softening of the market, and softening of the peso versus the dollar. No? So, siyempre, all of these, we all know they add up, no, to increase in the cost of production. Diba? Sir, huling tanong ko, alam ko nagmamadali kayo. Malaki ba yung impact sa atin ito pong usapin sa peso at dolyar? Of course, kasi ang ating masyadong dependent tayo sa imported raw materials at finished products, di ba? Dahil di tayo nagtatag ng mga sariling industriyang mapapalaki at mapagmamalaki atin. Because of that, lahat ng, sad to say, every administration thinks of a project na, by the end of their term, 6-year term, mapagmamalaki nilang, napatuloy natin itong industriyang, either manok, baboy, asin, or whatever. Kaya lang, matagal bago may taguyod ng isang industriya over a term, over 6 years, di ba? Over a 6-year administration. Kaya dapat we have to think long term. Kundi talagang iwan na tayo sa ibang bansa. Ibang bansa, wala siyang pakay kung sino presidente, di ba? Oo, tama. Basta, ekonomiya ang pinag-uusapan. Ekonomiya natin lahat yan, di lang ng presidente yan. Ng lahat ng mamamayan, di ba? Pero dapat mag-isip as one. Kung ano lang ang iniisip natin, lalo na yung iba, protectionism dahil pinsan ang may-ari niyan, di ba? Si tatay ang may-ari niyan,
dynasty na sinasabi, siyempre, kawawa. Karamihan ng tao, kawawa. Kasi, kung ano lang ang masasalo natin, no? Kaya kasi tayo pupulot sa kangkungan na sinasabi, yun lang masasalo natin, ayun lang abutin natin. Di ba? Oo. Ay, paano pa kayo mga anak natin, di ba? Oo, sir, affected ho ba kayo mga negosyante sa political na issue, impeachment, flood control? Sad to say, very much, no? Kasi business confidence and consumer confidence is way down. Look at you can see naman when you go to the malls, yes, may tao, Divisoria, Baclaran, may tao, yes, no? Kaya lang, talagang tightening of the belt ang tao, no? Talagang piling-pili lang ang binibili at department stores, wala tayong masyadong makita ng tao. Supermarket meron, pero meron din supermarket na the other day, I was at the mall, 42 checkout counters yung tindahan. Supermarket na yun, 4 lang nakabukas. Wala bang 10%? Oh, okay. Sipin Oo. mo? That bad. That bad. Sir, maraming salamat sa oras po. Mabuhay po kayo. Thank you, sir. Okay, Lourdes. Salamat din. Have a good day. Good weekend.